Okay, kumusta? So, game ka na bang sumabak sa mundo ng trading? Bago tayo magsimula, may isa tayong super importante na desisyon na kailangan pag-usapan. At yan ay ang paghahanap ng, the one, yung tamang broker para sa'yo. Isipin mo to sandali, ha? Sabihin nating ready na yung strategy mo, may capital ka na. Pero, ano yung kulang? Ano yung pinakaunang hakbang para makapasok ka talaga sa merkado? Ito yung catch. Kahit gaano ka pa kahanda, yung totoo, hindi mo to kayang gawin mag-isa. Walang paraan para ikaw lang mismo ang bumili o magbenta sa financial markets. Yan! Yan yung susi. Kailangan mo ng partner, isang tulay. Kailangan mo ng isang broker. Sila yung magiging gateway mo sa lahat ng nangyayari sa trading. Sige, umpisahan natin sa pinaka-basic. Ano nga ba talaga ang isang broker? At bakit ba sila, sobrang importante? Sa simpleng salita, sila yung taga-execute. Kung gusto mong bumili ng sabihin nating US dollars, sila yung hahanap ng seller para sa'yo sa loob ng napakalaking merkado na yan. Sila yung bahala. Okay, para hindi tayo maging masyadong technical, isipin na lang natin to sa mas simpleng paraan. Gets mo? Kung gusto mang bumili ng mansanas, hindi ka naman kakatok sa bawat bahay para lang maghanap ng may tenda, di ba? Diretsyo ka sa palengke. Well, ganyan na ganyan din sa trading. Ang broker mo, yan ang palengke mo para sa currencies, stocks at kung ano-ano pa. Ngayon, silipin natin kung anong nangyari sa likod ng analogy na yan. Kasi alam mo, medyo mas komplikado siya kesa sa isang simpleng palengke lang. Ang broker mo kasi hindi lang siya basta naghahanap ng kapwa mong trader. Hindi. Nakakonekta sila sa mismong puso ng buong financial system. Sila yung mga big boys, yung mga dambuhalang bangko, yung mga tinatawag na liquidity providers. Ang ibig sabihin niyan, sa sobrang laki ng tinitrade nila araw-araw, sila na mismo yung nagugugaranti na laging mayroong buyer at seller sa merkado, kahit anong oras. So, ang trabaho ng broker mo ay parang hunter ng best price. Tinitignan niya lahat ng liquidity providers na to, hinahanap yung pinakasulit na deal para sa'yo at boom! Ima-match niya yung order mo. Tinitiyak niya na kapag pinindot mo yung buy o sell, may transaction talagang mangyayari. Alright, so ngayong alam na natin kung paano sila nag-ooperate, ang tanong, paano ka pipili ng tama para sa'yo? Ito yung mga practical na bagay na kailangan mong bantayan. Basically, may tatlong bagay na super importante. Spreads, commissions, at yung tradable assets. Yung spread, yan yung maliit na patong sa presyo. Yung commission, yan yung service fee nila. At syempre, yung assets, yun yung mga tinda nila. Dito maraming nalilito ha. May mga broker na nag-a-advertise ng commission-free. Ganda pakinggan, no? Pero kadalasan yung spread naman nila yung malapad, binabawi lang nila. Minsan mas maganda pa yung may maliit na komisyon basta super tight o manipis yung spread. Kasi sa huli, doon ka makakatipid. At para magkaroon ka ng idea, isang magandang benchmark ay yung 1 pip na spread. Yung pip, yun yung pinakamaliit na paggalaw ng presyo. So pag nakita ka ng broker na may 1 pip spread o mas mababa pa, lalo na sa mga major forex pairs, nako, good sign yan. Okay, sunod na tanong. At ito, personal to. Ano ba talaga ang gusto mong i-trade? Hindi ka sa lahat ng broker ay pare-pareho ang inaalok. So, bago ka mag-commit, i-check mo muna kung nasa listahan ba nila yung gusto mong i-trade. Forex ba yan o baka crypto like Ethereum o indices tulad ng US30? Sayang yung effort kung nakapag-sign up ka na tapos wala pala yung hanap mo. Ngayon, eto na. Siguro yung pinakamahalagang parte. Paano mo malalaman kung totoo ba talaga yung mga sinasabi ng isang broker? Kasi, maganda magbasa ng reviews pero hindi yun sapat. Iba pa rin yung first-hand experience. Kailangan mo silang i-test drive, kumbaga. At ang pinakamadaling paraan para dyan ay yung demo account nila. Libre lang yan. So mag-sign up ka, punduhan mo ng play money na realistic, siguro mga $1,000, tapos mag-trade ka. Tingnan mo yung actual spreads, yung bilis ng execution, at may isa pang super important na kailangan mong i-check, yung contract size. Naranasan mo na ba to? Nag-trade ka ng 0.01 lot sa US30, same trade sa dalawang magkaibang broker. Pero bakit sa isa, mas malaki ang kita mo per point? Anong nangyari? Yung sagot dyan, contract size.
Kasi sa ibang broker, yung 0.01 lot nila katumbas ng $1 sa bawat punto. Sa iba naman, 10 sentimo lang. Grabe yung pagkakaiba niyan sa potential PNL mo, di ba? At yan yung mga bagay na malalaman mo lang kapag sinubukan mo sa demo. Okay, at panghuli, kailangan mong mamili sa dalawang bagay, security o flexibility. Ang mga regulated broker, binabantayan yan ng gobyerno, so mas safe ang pera mo. Pero may mga limitasyon tulad ng mas mababang leverage. Sa kabilang banda, yung mga unregulated, yan yung nag-aalok ng high leverage, maraming crypto options, pero, at ito yung malaking pero, mas mataas din yung risk. So, anong pipiliin mo? Walang iisang tamang sagot dito. Nakadepende yan sa'yo, sa risk tolerance mo, at sa trading style mo. Ang mahalaga, nakagawa ka ng desisyon na alam mo yung pros and cons, kaya pag-isipan mong mabuti.